Magandang hapon mga kabay. So ito yung pangalawa ko na repair mga kabay, 39291. Ayan. So wala na po siyang model mga kabay. Burado na po. Ayan. Pero yun mga kabay, nakasaksak po yan. Ito, umuugong na lang. Tingnan nyo po. Ayan. So tingnan natin mga kabay kung anong dahilan. So tara mga kabay, samahan nyo po. So yan mga kabay, natanggal ko na po yung mga screw. So bubuksan na po natin. Ayan, durog po yung bearing. Ayan, basag din po yung pan. Tapos lusaw po yung housing. Ayan, kung pansinin nyo mga kabay, ang laki po ng palag ng armature. So durog po yung bearing nito. Maaaring pati housing sira. Tapos sunog din po siya. So bubuksan natin mga kabay. So walang problema po sa switch. Buo po yan. So tatanggalin natin yung kanyang hindi na maano yung puno ng plastic mga kabay. Yan, kailangan kalasin ito. Matigas siya mga kabay. Kailangan ng impact nito mga kabay bago makalas. So ayan na mga kabay, buksan ko na po. Dito ko na binuksan dahil di ko mabuksan dito mga kabay. Hugutin ko sana. So dito na lang tayo sa ilalim. Ayan, para maipit po natin yung, so ayan po yung forma niya sa loob mga kabay. Ayan. So pupunasan na lang natin ito mga kabay. So ito po talaga ang sira niya mga kabay. Tingnan nyo po, naubos na po yung pan niya. Ito po yung pan niya. Dahil po dyan sa bearing nasunog. Tapos tuloy-tuloy pa rin ang gamit hanggang sa nasunog pati field coil mga kabay. So ipitin na lang natin ng gato to mga kabay para makalas natin to, para mahugot po natin. So yan mga kabay, nakalas na po natin yung screw. Ayan. So yun po yung dahilan mga kabay. Ayan, durog po yung bearing niya sa loob. Kaya po nadurog pati pan. Ayan. Kailangan natin mahugot yung mga kabay para malaman natin kung ano pa ibang sira. So kailangan talagang baklasin to. Buti malambot lang to dito mga kabay. So ayan mga kabay, ito po yung bearing na nadurog. Ayan. Wala na pong housing mga kabay dahil durog na po. So kailangan din natin baklasin to. So ito, magpapalit tayo nito mga kabay. Ayan. Pati yung pan niya mga kabay, ayan, papalitin tayo nito. So babaklasin din natin ito mga kabay sa kanyang field coil para makita natin.
So ayan mga kabay, nabaklas ko na po yung kanyang brush holder. Ayan, palit din po tayo nito. Nakayod po yung loob. Ayan. So papalit din po tayo nito. Ayan po. So kaya umuugong na lang siya ay dahil po dito sunog yung armature, field coil. Ayan. Tingnan nyo po yung field coil. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin kasi ginagamit itong mga kabay. Nung nasira yung bearing, tuloy-tuloy pa rin yung gamit. Kaya tingnan nyo po, ang kintab ng armature. Yun po yung dahilan kung bakit nasunog yung kanyang field coil. At syempre, nadama yung armature. Ayan. So, ang papalitan dito mga kabay, ayan, field coil, armature, brush holder, pan, ayan. Tapos yung kanyang cover. Ayan. At syempre yung kanyang bearing. Ayan. Tapos syempre i-check din natin yung loob dito mga kabay. Kung buo pa po ba yung gear. So sa tingin ko buo pa kasi yung gear dito mga kabay. Ayan. So wala pa naman pong bawas. Hindi pa pupudpud. So okay pa yun mga kabay. So i-check natin dito mga kabay yung mga o-ring na lang. Ayan. Tapos syempre yung i-testing natin ng lagyan ng bala kung gumagana pa ito mga kabay. So ang bala nito mga kabay is DS Max. Yun. So okay pa mga kabay yung lock. Okay pa. So titingnan na lang natin yung loob dito mga kabay kung wala bang mga tama. So mga kabay, nabaklas ko na po yung kanyang piston. So kailangan na rin natin magpalit dahil sobrang alog na po. Ayan. Tapos meron na rin po siyang tama dito. O-ring niya wala na rin. Ayan. So magpapalit tayo ng piston. Tsaka yung O-ring. O-ring sa striker. Tsaka O-ring dito sa spindle mga kabay. So ito lang mga kabay ang aking estimate. Field coil, armature, yung cover ng field coil mga kabay, tsaka yung pan niya mga kabay, at syempre yung bearing. Yan. Tapos yung kanyang connecting rod assembly, piston kit assembly mga kabay. So yan lang po yung papalitan natin, tsaka yung carbon niya mga kabay, dahil yung carbon niya ay wala na po. Ayan, tugtong na lang. Ano ba yun? Wala na. Ayun. Ito na po yung carbon niya mga kabay. Maiksi na rin. Tsaka hindi na rin po yung original niya na carbon. Iba na po yan. Balihininang lang po nila yan sa dulo para pumasok. Tapos hinasa yung carbon. So magpapalit din po tayo mga kabay. So yan lang mga kabay. Hindi ko na po ipapakita kung paano buuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. So ulitin ko mga kabay. Papalitan natin armature, field coil, pan assembly mga kabay. Ayan. Durog-durog na po yung pan niya. Tsaka yung bearing. Tapos cover sa field coil, sa housing. Ayan. Tapos connecting rod. At syempre yung o-ring sa striker. Tsaka yung o-ring sa spindle. So yan lang po yung sira niya mga kabay. So maraming salamat mga kabay sa panonood. At pa-like and share na rin po. At syempre po subscribe niyo po itong aking YouTube account na Inom Taba. So maraming salamat mga kabay. Bye bye.